Kumusta mga brad? Ito nga po yung Honda Racos ni Honda. Isang 50cc na rugged scooter. Kahit nga po sabihin nating maliit yung makina niya, napakalakas din naman ng dating niya. Kadalasan nga po sa mga taong may motor na ganito, sinasali talaga nila sa mga motorcycle show. Or di naman kaya binibihisan talaga nila ng malala. Ganon nga po siya kaangas. Pero alam nyo ba, bukod nga po sa motor na ito, meron pa silang tinatawag na Honda Big Racos or mas pinalaking Honda Racos. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, alam ko marami sa inyo ang hindi pa alam or hindi kilala itong motor na ito. Kasi nga hindi naman siya nilabas dito sa Pilipinas. Ito nga po ang Honda PS250 or tinatawag nga po ng iba na Big Racos. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, hindi talaga pangkaraniwan. Alam ko may magsasabing pangit. Kasi nga walang gaanong ganyang style ng motor dito sa atin. Kung meron man yung iba collection bike lang. Pero syempre meron din naman magsasabing gwapo, napakagwapo ng motor na ito. At sila naman yung mga taong tunay na may alam pagdating sa mga motor. Para nga po doon sa mga magtatanong kung bago lang ba ang motor na ito, hindi na po ito bago. Sapagkat ito nga po ay unang inilabas noon pang 2004, June 16, 2004. Doon nga po syempre sa Japan. At pagkalipas ng ilang panahon, nilabas na rin ito sa may Amerika, tapos sa Europe. At katulad nga po ng inaasahan, talagang nagustuhan ito ng mga tao doon or nagustuhan ito ng mga puti. Sapagkat hindi nga lang po ito basta isang rugged scooter. Ginagamit din po nila ito pang touring. Kaya tuwang-tuwa talaga sila nung nilabas ito doon sa kanila. Syempre ganun lang naman talaga ang buhay. Doon lang talaga sa kanila nilabas. Dito sa atin, nga. Kaya yung ibang mga tao dito sa atin hindi talaga tanggap yung ganyang klaseng itsura ng motor. Napapangitan sila pag ganyan. Pero hindi din naman natin sila masisi. Karamihan kasi sa atin sumasabay talaga sa uso. Kaya kung ano lang yung uso, yun lang talaga yung gusto ng mga tao. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda PS250 aka Big Racos na mayroong 249 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka-liquid cooled. Syempre 2004 pa siya nilabas kaya expected talaga na carburetor type pa siya. Ang kanyang compression ratio 10.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 19 horsepower at 7,000 RPM, 21 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 120 kilometers per hour. Pero kung nilabasan sana sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 37 kilometers per liter. So para nga po sa isang 250cc na automatic na partida carburetor type pa, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 110/90/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. Wala siyang ABS, wala din siyang CBS. Expected na din naman yun. At ang kagandahan nga po doon, hindi nagrereklamo yung mga puti pagdating sa mga bagay na yun. Kumbaga, hindi sila ganun kaselan. Ang kanyang seat height ay may taas na 725mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 171 kilograms. So may kabigatan nga din po talaga itong motor na ito at kitang-kita din naman sa itsura niya na mabigat talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, syempre naka-halogen pa din siya. Tapos bulb light naman yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw nga po, kung makikita natin yung ilaw niya, dalawang bilog siya na may pagka-classic nga po yung datingan na parang katulad nga po doon sa Honda Racos. Kaya nga siya tinawag na ganun. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka-analog pa. Pero napaka-astig din naman niya. At isa nga din po sa masabi kong lalong nagpapogi sa kanya. Wala iba kundi ang kanyang naked handlebar na napakalinis nga pong tignan. Pero bukod nga po sa mga bagay na yun, wala naman na talagang special pagdating sa mga features niya. Kasi nga 'di ba, nasa 20 years old na siya. Pero kahit nga po ganoon, mapapabilib ka pa din. Kasi marami nga po sa mga ganitong motor ang buhay pa rin mapa hanggang ngayon at tumatakbo pa din. At marami din ang naka-appreciate sa looks niya. Oo, may pagka-vintage pero kakaiba. Pero ito, mas kakaiba. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng
single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot masabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 3 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ang bintahan nga po nito dati ay $3,635 na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 212,000 pesos. Dati po yun. Pero sa ngayon nga po, bintahan ng mga second hand medyo mababa na. Pero wag ka, kasi doon nga po sa Amerika at sa Europe, marami nga po naghahanap ng ganitong motor. Yung iba doon pa talaga mismo bumibili sa Japan. Pero syempre mga surplus na yun. Pero kahit nga po sabihin nating surplus, iba pa rin talaga yung quality ng Japan. Kahit second hand yan, mas matibay pa yan sa ibang brand na brand new. Di umano. Kaya sana ngayong 2025 maglabas naman si Honda ng updated model nito. Tapos ilabas niya sa Pilipinas. Kapag nangyari yun, marami talagang matutuwa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.